Batang bata ka pa. Para po lahat na may sakit gagamot. Tintindihin sa mundo. So, paano gusto mo magipaglaki mo? Yan ang totoo. Polis. Hindi mo walang sayang sa'yo, ako hindi makakain. Isang mumunting paraiso lamang. Batang bata ka lang at akala mo na. Lahat tayo ay dumaan o dumaraan sa pagkabata. Sa mga panahong ito ay nagsisimulang mamunga ang ating mga pangarap na ating ginagamit na inspirasyon para sa ating mga gawain. Ngunit ano nga ba ang mangyayari kung sinlawak ng mga pangarap ang mga balakid na kasabay nito? Ako si Pam Carbonell. Ako si Beata Carolino, samahan niyo kaming bungkalin ang mga baong pangarap. Sa dakong Smoky Mountain sa Tondo, tila tigang at patay na ang lupa. Ngunit nananatili itong buhay sa dagundong ng masasayang tawanan at di maawat na pagkukulitan ng mga musmos na ito. Ang tansang di na pinakikinabangan, kanilang ipinamamalit sa manika, robot at kotse-kotsehan. Ang sa iba'y lupa ng basura, sa kanila'y kaharian ng kabataan. Dito namin nakilala si Paulo, 11 anyos. Nabalian daw siya ng braso sa kanyang paglalaro. Para sa kanya, ang kahariang ito ay nagtanim di lamang ng kasiyahan, kundi pati mismo ng kanyang mga pangarap. Ano gusto mo magipaglaki mo ulit? Doktor, para makatulong sa kapwa. Batid ni Paulo ang hirap ng buhay, kaya naman kahit nasa murang edad, natuto siyang makipagsapalaran sa pangangalakal ng mismo niyang palaruan, ang basura. Kanina pa yun doon. Makatulong sa magulang. Sa kanyang mapaglarong ugali at matatamis na ngiti, di ni Paulo alintana ang kanyang bali, pati na ang gabundok na basura para matupad ang kanyang kahilingan. Matapos na ang pag-aaral. Ang kahariang nagbibigay aliw at kabuhayan din daw ang siyang maghahatid sa kanyang pangarap. Sa sumunod na mga araw ng aming paglilibot, nakakilala rin kami ng mga musmos na tila pinagkaitan ng kanilang kabataan. Mga batang hindi na nakakapaglaro dahil sa tawag ng pangangailangan. Sa tambakang punong-puno ng gamit na bote sila namumulot ng kabuhayan. Isang maning hakbang, hindi malayong tumuhog sa kanilang mga talampakan ang mga babasagin. Isang maling hawak, siguradong hihiwa ang maduduming bubog sa kanilang mga kamay. Lahat ito ginagawa nila ng walang pag-iinda para makatawid araw-araw. So kung hindi ka nangangalakal ng basura dito, pwede kang magbakal. Yung pagmamakal, sabi ng ibang bata, nakakakuha sila doon ng mga 12 pesos kada kilo dun sa bakal o kaya sa tanso na nakukuha nila. Yung bote daw na ganito, yung isang buong araw nila na pangunguha ng bote, nakakaabot sila ng mga 20 pesos daw sa isang araw para makatulong sa kanilang mga magulang. Mga RC lang sa kay ano. Gamay na mga musmos na iyon ang pagkuha ng bote. At matapos nga ng ilang oras ng pagpili, nakakuha rin kami ng ilang sako. Minitbit namin ang mga ito patungo sa bentahan. Bawat isa sa amin may daladala. Hindi biro ang bigat ng mga sako. Karamihan pa sa mga kasama ko, mas malaki ang pasanin kaysa sa kanilang mga katawan. Malayo pala ang aming patutunguhan. Mahikitid at mabato ang mga daanan. Di ko sukat akalaing araw-araw itong gawain ng mga batang kasama ko. Pagdating namin sa bentahan, Ano daw? Habang wala po yung boss nila. Habang wala yung bus nila. Apo. So wala ba? Stop by yun. Stop by yun. Ano natin to? Pupunta muna po sa bahay. Babalik ako.
hindi pa pala pwede magbenta. Tinatayang nasa 7,000 pamilya raw ang nakatira sa Smoky Mountain. Humigit kumulang 5 bata naman daw ang mayroon kada tahanan. Ayon kay Ginoong Louie Lizano, chairman ng nagkakaisang mananambak ng dump site area, kamakailan lang daw nila naramdaman ang tulong ng gobyerno sa Smoky Mountain. Sabi ng DSW, isang araw nga pupunta kami sa lugar nyo. Nagtaka sila, nagulat sila. Makakaawa naman kalagayan nyo. Kasi yung basura, eto bahay, katabi lang namin. Hindi ka nga makakakain eh. Kasi uud. Eto tindahan mo. Basurahan niya, mga patay na hayop. Nasa harap lang namin ng araw yan. Ipinaabot daw ng mga social workers sa Pangulo ang kalunos-lunos nilang kalagayan. Ang balik na nga nila, yun na nga. Binigyan kami ng tinatawag nilang 4-piece. Pantawid pamilya. 500 piso kada buwan ang tulong ng 4-piece sa bawat nakarehistro dito. 4 na tao naman kada pamilya ang pinakamaraming pwedeng makasama dito ayon sa mga residente ng Smoky Mountain. Nakakatulong din naman daw ito kahit papaano sa pambili ng pagkain ng mga pamilya. Maliban dito, wala na ibang gobyerno na tumulong. Ayon sa pamunuan ng lungsod ng Maynila, gumagawa naman daw ng mga hakbang ang lokal na pamahalaan para masolusyonan ng maayos ang mga suliranin ng Smoky Mountain. Katulad ng mga daycare centers at feeding programs na kadalas ay kino-coordinate sa mga foreign sponsors. Narito tayo ngayon sa isang simbahan ng Smoky Mountain o tinatawag nilang Joyful. Kung nakikita ninyo parang patay ang lugar, pero pagdating ng Sabado o Linggo, ito'y napupuno ng mga tao, kadalasan mga bata, para sa iba't ibang feeding program ng mga iba't ibang NGO. Pero sa panandali ang pantawid na gutom, hindi pa ganap na masusolusyonan ang panghabang buhay na sakit tulad ng tuberculosis, pneumonia, chronic bronchitis, emphysema o kaya pagbubutas ng baga. Isa na nga si Mang Antonio sa nabiktima ng gantong sakit. Mahigit 50 taon na siyang nangangalakal at 41 taon niya nang tinitiis ang pagkukulang sa hininga dahil sa butas sa baga. Hindi na siya pwedeng magkaroon ng mga lahat ng katawan ko dito, wala, mga butas-butas na wala ng mga laman. No? Naku tay. Kaya nga nung nakita nung doktor, sabi niya, maswerte ako pagka... Kasi matindi. Kaya ang mag-asawa, nahihirapan na raw magpagamot. Wala ko din sa Tondo. Ko, wala naman kaming pera hanggang doon lang sa check-upin siya. Hindi naman ko dito, kahit pa konti-konti, bumibili lang ako ng tingi-tingi dyan sa labasan. Pagka meron kami, makapera ko ng may 100, pabili ako ng oras sa bigas, isisingit ko yung kanyang salbotamo. Saka yung sisilin. Isa yung may pinamit para sa katawan. At nahirapan din si Aling Josie kung paano daw masusustentahan ang paggamot. Hindi ka ako makapagtrabaho man lang eh. Kasi pag iniwan ko yan, maalala mo yung pag-asikaso sa pagkain, saka yung kanyang kalakasan, bigla na lang siyang nangihina. Kasi tutulong sa kanya, hindi mo na. Kaya pangarap ni Mang Antonio, Mari lang kung mayroon sana kaming lupain, doon na lang ako magtanim-tanim. Para hindi ko malalanghap yung mga sinusunog dyan ng mga plastic, mga tanso, ayan. pero ayon kay Dr. Guse, hindi lang pagbabasura ang tanging salit sa pagkakaroon ng ganitong sakit. Ang air pollution, paninigarilyo ng ilan at kawalan nga ng hanap buhay sa ibang lugar ay kasama rin sa paglikha ng mga sakit. Kaya raw hindi ito ganun kadali. Pero ito naman po ay curable diseases. Ano po yung mga measures para po mapagaling? Usually, yung gamot sa isang buwan, kung meron na silang ganong sakit, mga 1,000 to 2,000 a month ang kailangan nila para ma-maintain. Pinaka-goal para ma-prevention, iaalis mo sila doon sa area na nai-expose sila doon sa mga element na yun. Mahirap mong gawin kasi doon lang sila kumukuha ng kabubuhay eh. So pag pinalis mo sila, wala na silang kabuhayan. So saan mo sila dadalhin? Yun ang magiging problema. Saan na nga ba madadala ang mga pangarap ni Mang Antonio?
Kung ang bumubuhay sa kanya ay siya rin palang unti-unting pumapatay sa mga pangarap niya. Madaling maiyak at maawa, pero ang nais namin matanong, ano ang magagawa? Sa pinakaaabot ng aming makakaya, nagbigay kami ng mga gamot na minsan nahihirapan ngang makalap sina Mang Antonio at Aling Josie. Hello po. Meron lang po kaming... Lights gone, days end, struggling to pay rent. Long nights, strange men. Pasensya na po sa biglaan. They say Baka dito nagagaling yung bata. Ayun, maraming salamat din po sa... Sorry po sa abala ho. Ayun, wala. namin yung isa hong ano... face seems slowly sinking, wasting. Minsan ang pagpapakain ang naging sagot sa matagal nang kumakalam na sikmura ng mga taga rito. Ang pinagtaping kalakal ang nagsisilbi nilang tahanan sa gitna ng araw at bagyo. Ang matagal nilang pangarap na desenteng buhay na hindi maibigay ng kinauukulan, napapawi na lang ng isa't isa. Si Paulo ay isa lamang sa napakarami pang mga batang sinasabay ang paghahalongkat ng basura sa paghuhukay ng pag-asa. Si Mang Antonio ay isa lamang sa mga napakarami pang mga inabot na ng katandaan na tila ba na ikalakal na ang kanyang mga pangarap sa katotohanan. Ang Smoky Mountain ay isa lamang sa napakarami pang mga lugar sa bansa kung saan tila ba naiiwan sa tambakan ang mga pangarap ng napakaraming mga Pilipino. Sa tuwing sila'y nangangalakal ng basura, baon nila ang mga ambisyon para makaahon sa paghihirap. Sa tuwing sila'y nangangalakal ng basura, natatabunan palalo ang mga nabaong pangarap. You ought to go north, somebody told us, 'cause the air is filled with gold dust, and fortune falls like snowflakes in your hands. Now I don't recall who said it, but we'd spent our lives on credit, so we just hit it out to find our promised land. Oh, and these northern nights are dreary, my old southern heart grows weary as I wonder how the old folks are back home. But I know that they all love me, and I know they're thinking of me, and Smoky Mountain memories keep me strong. If I'll keep looking to the Father, He'll keep my head above the water, while these Smoky Mountains